Kung minimum wage earner ka, alam mo yung pakiramdam na kahit dumating ang sweldo, parang dumaan lang. Bills dito, utang doon, pamasahe, pagkain, tapos wala na agad. So ang tanong, posible ba talaga maka 100k kahit minimum wage? Ang sagot, oo. Posible siya. Pero hindi mabilis at hindi madali. Pero kung may disiplina ka at tamang strategy, kayang-kaya mo simulan kahit ngayon. Una sa lahat, kailangan natin tanggapin ito. Hindi laki ng sahod ang nagdedetermine na kung yayaman ka. Ugali mo sa pera ang tunay na kalaban. May mga taong malaki ang sahod pero laging kapos. Meron namang minimum wage lang pero may ipon. May sideline at unti-unting umaangat. Ang goal natin, ayusin ang habits. Kasi pag nagbago ang ugali, susunod ang resulta. 100k sounds big. Pero pag pinira-piraso mo, mas kaya pala. Kung 24 months mo tatargetin, kailangan mo around 4,200 pesos per month. Kung 18 months, around 5,600 pesos per month. Kung 12 months, 8,400 pesos per month. Malamang iniisip mo, minimum wage ako, parang imposibleng mag-ipon ng ganyan. Kaya ito ang good news, hindi lang sa ipon manggagaling yan. Sa diskarte din at sa extra income. Hindi pwedeng sweldo lang ang aasahan. Step 1. Gamitin ang P3 method. Ito yung pinakaunang technique. P3 method. 3 P. Preserve, protect, palaguin. Una, preserve. I-preserve muna yung pera mo. Ibig sabihin, bawasan mo yung tagas. Track your spending. Huwag bibili ng hindi kailangan. Stop luho habang naghahabol ng goal. Limit grab, milk tea, online shopping. Hindi ko sinasabi na huwag mag-enjoy, pero temporary. Kasi may mas malaking goal ka. 100k fund. Pangalawa, protect. Protektahan ang ipon. Kapag nakapag-ipon ka ng kahit 500 pesos or 1,000 pesos, huwag mong gagalawin. Ilagay sa hiwalay na account para hindi madaling ma-withdraw. Pangatlo, palaguin. Paramihin yung pera. Hindi kailangan malaking kapital. Small but steady. GCash, may GSave, Maya Savings, time deposit, or low-risk bonds. Hindi malaki ang kita, pero mas okay kaysa nakatenga lang. Step 2. Sideline strategy para hindi sa sweldo lang umaasa. Let's be real. Kung minimum wage ka, maliit talaga ang ipon kapag sweldo lang. Kaya kailangan ng extra income. Ito ang mga sideline na low skill, low risk, at kayang simulan kahit walang experience. Una, buy and sell. Pinaka-basic pero reliable. Clothing, phone accessories, perfume, ukay or pre-love, snacks. Kahit maliit ang tubo, pag paulit-ulit, lumalaki. Pangalawa, digital sidelines. Simple Canva editing, short video editing, basic VA tasks, caption writing, research work, online reselling. Hindi mo kailangan maging expert. Start small, grow later. Pangatlo, skills for hire sa community. Printing services, photo coverage, haircut or foot spa, baking, taho or street food, laundry services, tutoring. Maraming kumikita ng extra 3,000 pesos to 10,000 pesos per month dito. Hindi mo lang napapansin. Step 3. 100k fund blueprint. Gagawin nating simple. Ito yung blueprint na pwede mong sundan. Month 1 to 3, create margin. 500 pesos to 2,000 pesos per month. Cut gastos. Build mini emergency buffer. Start tracking expenses. Yung goal, magkaroon ka ng breathing room. Month 4 to 6, start small sideline. 2,000 pesos to 5,000 pesos per month. Hindi kailangan perfect. Ang importante, may income ka na bukod sa sweldo. Month 7 to 12, scale up. 4,000 pesos to 10,000 pesos per month. Kapag may nakita kang kumikita, i-level up mo. Mas consistent na yung extra money mo. Dito, mabilis aangat yung savings mo. Month 12 onward. Maintain plus invest. Ito na yung stage na kaya mo na mag-ipon ng pang 100k. Combination of cutting gastos, sideline income, and small investments. Hindi ko maipapangako na madaling gawin to. Hindi rin mabilis,
Pero sure ako sa isang bagay. Posible maka 100k kahit minimum wage. Basta may disiplina, may side income at may long-term mindset. Marami na ang nakaabot. Ikaw din, kaya mo. Kung nagustuhan mo tong kwento at tips, like mo to at i-share sa friend mo ang nangangarap din maka 100k. Malay mo, ito na yung sign na kailangan nila. At syempre, subscribe ka na rin dito sa Pera Kwento. Kwento muna bago pera. Kasi sa bawat kwento, may aral sa pagyaman.